Samantala, nakikipagtulungan na rin ng Energy Department sa NDRMC bilang paghanda sa banta ng dalawang low-pressure area na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Tiniyak din ng ahensya ang mabilis na pagtugon ng energy companies ngayong masama ang panahon. Narito ang report ni Patrick De Jesus. Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Energy para tiyakin na nakatutugon ng mabilis ang iba't ibang stakeholder ng energy sector kasunod na rin ng epekto ng bagyong Krising at hanging habagat. Kabilang na rito ang pagresponde ng Meralco sa mga customer nito na nakaranas ng power interruption. Base sa datos ng Meralco, as of 12 noon kahapon, aabot sa higit 11,000 customers ang apektado at mula sa bilang na ito, halos kalahati ay sa lalawigan ng Cavite. Ang ask lang namin sa Meralco to make it be more prudent or observant, no? Proactive within the next 48 hours kasi baka bumuhos pa eh. Ang problem is other than yung mga minor na mga pwedeng i-fix within a few minutes, ang problem yung baha eh. Sabi ng kalihim, mahirap makapasok sa mga ito at kahit kasi makapasok ay delikado na muling buksan ng kuryente matapos na mabaha. Nakatulong naman na hindi ganun kahangin. Binigyang diin ni Garin na mahalaga rin na ipinapaalam ng publiko na sa kanilang lugar ay walang supply ng kuryente. Well, in terms of readiness, Meralco is always ready for an event like this through the years. And pag ang sinusukat namin yung aming readiness and to sinasabi natin in terms of the systems, in terms of the processes or protocols, and most importantly, in terms of people or resources. But we have enough people to respond to the troubles that are being reported to us. Pagdating naman sa paghahanda, lalo't may banta ng low pressure area, ang DOE ay bahagi ng paghahanda ng NDRRMC. How we execute is safety is the primordial consideration. So we make sure that each team will have a safety officer, lahat naka-gloves para ma-minimize yung casualty. Habang ang mga lalawigan ng Abra, Mountain Province at Benguet ay may mga naitalang power interruptions kung saan higit 20,000 ang apektado. Isolated or localized yung problem. Ibig sabihin localized, small areas yung tinatamaan, ang mga respondents talaga dyan ay yung mga distribution utilities. Inaasahan na may babalik na ang kuryente sa Mountain Province, gayon din sa Abra at Benguet. Mula sa ulat ni Rod Lagusad, Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.